Isang magandang hapon po mga kababayan. Tayo po'y nagbabalik para po pag-usapan at komentuhan itong paninira kay Senadora Risa Hontiveros na mga DDS. Hanggang ngayon mga kababayan, hindi pa po sila tumitigil sa pagsira sa ating mabuting senadora. Ramdam po nila, ramdam ng mga DDS, ang lakas na taglay ni Senator Risa Hontiveros. Alam nila na kung tatakbo itong Pangulo, alam nilang tagilid ang kanilang iniidolong Vice Presidente, incumbent Vice President Sara Duterte. Kaya panay po ang pag-atake. Ngayon, sino inumpisan na nila? Kay Senadora Risa Hontiveros. Mga kababayan, bago po tayo magpatuloy, marami pong salamat sa mga nanonood sa atin pong mga videos. Marami pong salamat at sana'y patuloy po kayo sa inyong pagsuporta. Again, shoutout po sa lahat at pakishare na lang ang ating mga videos. So yan, mga kababayan. Ang mga DDS ngayon ay nagsimula ng atakihin si Senadora Risa Hontiveros dahil ramdam nila na malakas si Senator Risa, mga kababayan. Hindi po sila matigil sa pag-atake, paninira kay Senator Risa Hontiveros, mga kababayan. Dahil nga po natawag ang bagong call ng ating mabuting senadora, ang kanyang new call ay bilang Chair of the Senate Health and Demography Committee. Chair of the Senate Health and Demography Committee. Yan. Patuloy po ang kanilang paninira at ikinakabit po ang issue daw na itong si Senator Risa Hontiveros daw ay may issue ng pagnakaw sa pondo ng PhilHealth. Yan mga kababayan ang patuloy po nilang ito po ang kanilang narrative at kanilang ikinakalat para siraan itong si Senator Risa Hontiveros. Kilala po natin si Senator Risa. Hindi po siya magnanakaw. Siya po ay tapat na lingkod bayan, matalino. Ayaw niya po ng mga kalukuhan. Kaya hindi po ako naniniwala dyan na magagawa niya ang magnakaw sa PhilHealth, mga kababayan. Actually, mga kababayan, finact-check na po nila ito. Itong paninira kay Senadora Risa Hontiveros. Ito po ang resulta. Risa, not involved in PhilHealth anomalies. And she did not steal billions in PhilHealth funds. Yan. So, fact-check na po yan. Tinignan po nila ng maigi kung totoo ngang may involvement pero wala po silang nakita. Ito ay isang fake news. Gawa-gawa ng mga DDS, mga kababayan. Ito po ay nagpapakita lang na si Senator Risa Hontiveros ay malakas. Kaya sinisiraan, mga kababayan. Ganon din po yung parang using an analogy, parang isang sabihin nating puno ng mangga na hitik po sa bunga. So, usually ano pong ginagawa ng mga tao? Yung mga tao na dumaraan, of course, binabato po nila. Dahil nakikita po nila na ang dami hitik sa bunga mangga. Binabato po nila. Ganon din po ang ginagawa ng mga DDS.
Alam nilang napakalakas ni Senator Risa Hontiveros kung tatakbo po siyang pinuno ng ating bansa. Alam po nilang tagilid ang kanilang idol na si BP Sara Duterte, kaya inuumpisan na po nilang siraan, inuumpisan na po nilang batuhin po siya ng putik para po masira ang kanyang pangalan. Yan. Pero mga kababayan, wala pong katotohanan yan. Nag-fact check ang Rappler, wala. Walang involvement si Senator Risa Hontiveros at siya mismo ang nagsabi na wala siyang kinalaman dyan sa mga anomalya na nangyari sa PhilHealth, mga kababayan. Kaya sa mga DDS, iyak na lang kayo. Dahil wala kayong magagawa. Tuloy-tuloy ang pagtaas sa survey ni Senator Risa Hontiveros. It doesn't matter kung sino ang tatakbo sa 2028. Kung siya o si Leni Robredo, it doesn't matter to us, kaming mga matitinong Pilipino. Basta dun tayo sa matinong Pilipino, hindi po dun sa nagmumura na para pong merong saltik. At of course, hindi po tayo sa magnanakaw. Hindi po natin yan susuportahan. Ayaw po natin sa magnanakaw, ayaw po natin sa walang disiplina, hindi magandang ehemplong leader ng isang bansa. Kaya malakas. Malakas tong dalawa na to. It doesn't matter to me, as I've said, kung sino man sa kanila ang magiging opisyal na kandidato o pangulo. Pwede rin silang magsama. Okay rin yan. Presidente yung isa, Vice President yung isa. Yan. Kaya ganun na lang po ang paninira nila kay Senator Risa Hontiveros dahil nararamdaman po nila ang kanyang lakas. Malakas po siya sa masa, sa taong bayan. Dahil marami na po siyang natutulungan, ipinaglalaban niya po ang mga naaapi. Siya po yung nagpakulong kay Pastor Borloloy. Yan, siya po yung binabangga niya po yung mga malalaking tao. Wala po siyang kinatatakutan dyan. Yan si Senator Risa Hontiveros. Deserve niya maging vice presidente o presidente. Deserve niya. Kaya susuportahan po natin si Senadora Risa Hontiveros. Ang mga DDS po ngayon, hindi na po nila alam kung sino po ang kanilang kalaban. Dahil left and right na po ang kanilang kalaban. Andyan ang administrasyon, si PBBM, at andyan din yung mga oposisyon. Gagaya nila Senator Risa Hontiveros, Leni Robredo. Yan. Kaya hindi na po nila alam, wala na po silang focus kung sino ang kanilang titirahin dahil left and right na po ang kanilang kalaban. Si PBBM and at the same time, the opposition. Yan. At mga kababayan, ito po, pagtuloy ang kaso ni Digong sa ICC, sigurado pong hihina ang pwersa nila. Sila po'y tatamlayin dahil wala na. Matatagalan na yung kanilang tatay sa The Hague. Hindi na po natin alam kung makakauwi pa. Dahil ang trial matagal po, abutin po ng 10 taon pag ito pong September 23, mga kababayan, pag matutuloy ang trial, aabot ng 10 taon. Sabi nga nila, mga pinakamabilis, 3 years. Naku, yung 6 months, hirap na si Digong sa ICC. Yung pa kayang 10 years, 12 years. At saka pag na-convict po siya, naku, 30 years ba? Naku, ang haba. Wala nang ligtas. Kaya mga kababayan, ito pong September 23, it's either na mga DDS, ang kampo ng Duterte, ay magiging masaya or parang namatayan sa lungkot. Malalaman po natin dito. Pag nangyari po
ng desisyon ng husgado, sasabihin nilang merong basihan para ituloy ang kaso. Nako, wala na. Wala na po mga Duterte. Ma-demoralize na po sila, manghihina na po sila dahil wala ng pag-asa na si Digong ay makakauwi pa. Wala, mga kababayan, wala kang laban sa mga puti. Ang mga puti, patas ang kanilang pagtingin. Hindi po kagaya sa Pilipinas na pwedeng bayaran ng hustisya. Kaya gusto ng mga Duterte na mangyari ang trial sa Pilipinas dahil kaya po nilang bayaran ang mga hurado. Pero sa mga puti, mga kababayan, hindi mo sila pwedeng bayaran. Hindi mo sila kayang bilhin dahil patas po silang magtrabaho. Yan ang kagustuhan ko sa korte sa ibang bansa kumpara mo po sa Pilipinas. Anyway, mga kababayan, naniniwala ako na malinis si Senator Risa Hontiveros. Ang mga nagsasabing siya'y nagnakaw, yun lang po ay mga taong gustong manira sa kanya. At yan ang kampo ni Sara Duterte, yan ang mga DDS, grupo ng mga DDS. Wala kayong magagawa, kundi umiyak na lang dahil patuloy ang pagtaas sa survey ni Senadora Risa Hontiveros. Alright, ito lang po muna mga kababayan. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming pong salamat sa panunood.